Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Nung sumamba ako sa iglesia, bumalik ako ng pagsamba, pumapasok pa rin sa isipan ko na yung kumbaga parang nag-aalangan, ito ba yung totoong religion? Tapos sabi ko, nung narinig ko yung kay Father Darwin at saka kay Ramil Parba, nag-debate, kumbaga parang nag-research lang ako, kasi kung totoo ba, kumbaga parang nag-aalangan na ako. Nung nag-research ako, nakita ko yung debate nila ni Ramil Parba at saka ni Father Darwin. Yun yung sinusubaybayin ko kay Father Darwin na. Tapos saka ko nakita yun itong punto por punto. Doon ko nalaman ngayon at saka doon ko nakita yung sinasabi nila. Yung isa yung pagtatalikod. Yung sinabi ng pagtatalikod, ang inano nila kasi nga yung kino-convince nila na nung natalikod, nung namatay yung mga apostol. 'Di ba nung pagkamatay ng mga apostol saka nagtalikod. Pero napanood ko yung yung Packbuster ba yun? Yung kay Kabornok. yun yung sinubaybayan ko. Kay Kabornok, yun. Tapos yung sinabi ko sa namin, sa ministro namin, ganito. Sabi niya, hindi kasi yan. Kasi yung sinama pa nila si Rizal. Di ba si Rizal? Kaya daw pinatay si Rizal kasi nga kontra nga sa iglesia, sa Katoliko, di ba? Sabi kaya ngayon, ako, kumbaga parang sa akin, narinig ko na yung sa punto por punto at saka yung mga debate nyo at saka yung kay debate ni Father Darwin na halos sinusubaybayan ko lahat, naintindihan ko na ang problema ko ngayon, ito yung sambahayan ko, ito yung misis ko. Paano ko ba sila makukumbinse? Kasi alam ko na yung kumbaga parang alam ko na etong Iglesia Katolika, ito yung kay Kristo talaga. Simula pa lang. Okay. Ano po kailangan gawin dito? Ano pong magandang ipapayo niyo dito? Okay, ang maganda yung payo ko dyan is pag nagbabasa kayo ng Biblia, diretsuhin yung basa. Halimbawa, sampulan na lang natin itong sinasabi sa Gawa 20:29. Ito yung ginagamit nila alam kong pagkaalis ko yung magsisipasok, hindi ba ito yon? Magsisipasok ang mga mabangis na asong gubat. Sa ano to? Hindi. Oh, yun na Hindi, nga. ito isa. Ito isa ang yung sinasabi nila sa Mateo 16-18 ba yun? Yung aking iglesia, yung kay... Tama ba yun? Aking iglesia. Mateo... yung ikaw itatayo ko ang aking iglesia. Tama ba yung Mateo 16-18? Yun yung ginagamit nila ngayon. Pero yung napanood ko kay Kabornok, yung pinaliwanag nila yung sa Hades, pinaliwanag nila yung kapangyarihan ng kamatayan. Yun yung gusto kong alaman, yung gusto kong ipapaliwanag, bakit magkaiba yung paliwanag nila samantalang ginagamit nila yung Mateo 16-18. Ano ibig sabihin na magkaibang paliwanag? Sino magkaibang paliwanag? Hindi, kasi itong ginagamit nila kumbaga parang pag sumasamba kami, pag nakasamba kami, yung ginagamit nila yung Mateo 16-18, ibig sabihin walang makakapagdaig, walang makakapagsira. Pero yung pinaliwanag nila sa
yung pinakita ni Caborno, yung paliwanag nila na ibig sabihin no na Teka. kapangyarihan ng kamatayan. Ang ibig mo sabihin, ginagamit to ng INC para itukoy sa kanilang iglesia? Opo. Ay, Yan mali. po. Yan po yung ginagamit nila. Mali. Hindi, kasi po yan. Kasi bro, kasi... Yan po yung... yun na nga, may Pasugo Magazine sila dati, nakalagay, ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo. Di ko lang alam kung anong series yun. Brother Wendell, anong series yun, Brother Wendell? Ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo. So yung Iglesia ni Cristo na tinatag na ni Cristo, sabi nila natalikod. Natalikod daw at ang naging bunga yung Iglesia Katolika. Wala pong sinasabi natalikod lahat. May nagpatuloy. At tinan mo ha. Ating basahin tong sinasabi sa Matthew 16:18 na sinasabi rito. Sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ano ibig sabihin ng kapangyarihan ng kamatayan? Basahin natin dito sa Hindi, English. pero ang... Basahin ko muna sa English. Pero ang paliwanag... Basahin ko muna sa English. Ang sabi ganito, sige. Now I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. Kahit pa apostasy. Ang apostasy ay bahagi sa powers of hell na hindi niya makakonquer ang iglesia. Kaya hindi talaga pwedeng mangyari na nakonquer ng apostasy ang buong iglesia. May mga tumalikod. Ating basahin yan sa unang Timoteo 4. Hindi. Saglit lang bro, mapuputol kita. Ang ibig ko kasi sabihin bro, etong Mateo 16:18, yun yung ginagamit ng INC. Di ba? Ito yung ginagamit nila. Pero ang tanong ko, bakit iba yung paliwanag nila? Yung itong ginagamit, di ba itong ginagamit ng Iglesia ni Cristo? Iglesia ni Cristo, itong Katolika, di ba? Ito yung ginagamit, hindi nila yung... Nung napanood ko yung sa PAC, yung kay Tabornok, pero ito, nung narinig ko, sabi ko ito yung ginagamit ng INC na kahit may pamamahayag kami, ito yung ginagamit namin na hindi talaga madadaig kahit kamatayan ng Hades. Wala talagang makakasira, wala talagang makakuha sa Iglesia ni Cristo. Pero ang tanong ko, bakit pagdating nung paliwanag nila sa Iglesia, hindi ba yung Katoliko, yung ginagamit ng Katolito, itong ginagamit ng Katoliko, bakit iba yung paliwanag nila? Ayun na nga. Kasi iba yung kanilang paliwanag kasi iniaano nila sa kanilang sarili. Hindi naman sila ang tinutukoy ng Matthew 16:18. Ika nga sa isang Pasugo 1941 page 3, ang sabi doon, truly Romans 16:16 refers to the first church of Christ. Yang tinutukoy dyan ng Matthew 16:18 refers to the first church of Christ at hindi sila yon. Bakit? Kasi hindi naman nawala yun eh. Hindi naman natalikod yung buong iglesia. Tignan mo ha? Ano sinasabi sa unang Timoteo 4:1? Ang sabi ganito, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Ilan lang palang tatalikod. Hindi naman sinasabi na buong iglesia. Tapos ano pa? Hindi, Teka. Tapos ito yung ginagamit nila, sige. Gawa 20:29. Ito tayo sa 20:29 na. Pag sila ang gumamit nito, kanila pinuputo sa 30. Alam kong pagkaali at timbasahin sa ang dating Biblia kasi ito yung kanilang kadalasang ginagamit eh. Ito. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, hindi mga magpapatawad sa kawan, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga tao magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Tama naman yan. Pero hindi lahat umalis. Hindi lahat sumunod sa mga ganid na lobo na nasa loob ng iglesia pumasok. Hindi lahat. Bakit? 32. At ngayon, ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos. Itinatagubilin ni
Apostol Pablo ang iglesia doon sa Diyos kasi alam niya mawawala ang mga apostol. Alam niya mawawala sila. At tiyak, napapasok yung mga galit na lobo, kaya nga itinagubilin ni Apostol Pablo ang buong iglesia sa Diyos para ang Diyos na ang pipili ng mga instrumento kung sino ang kanyang gagamitin upang hindi matalikod ang buong iglesia. Oh? At ngayon pinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay, hindi pala makakapagpahina, na makapagpatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat ng mga pinapaging banal. So may magpapatibay sa kanila. Tama, dadaan sila sa matinding persecution, pero may tagapagpatibay sa kanila. Kaya walang isamang talata sa Biblia na natalikod ang buong iglesia. Wala. May mga ilan lang na nagsipag-alisan, sumama doon sa mga ganid na lobo, pero hindi lahat. Kasi lilitaw na kapag tama ang kanilang paliwanag, irresponsable ang Panginoon dyan kasi itinagubili na sa kanya eh. Alam ko naman na hindi siya irresponsable. Kaya kahit na nasa langit siya, kukuha siya ng mga magiging instrumento niya para hindi maubos ang lahat ng iglesia. At sabi pa ni Kristo sa Mateo 28:20, ito pa sabi ni Kristo, na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ng lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Eh, sinong sasamahan niya? Kung may panahon, may panahon na nawala ang buong iglesia, sino sasamahan niya? Eh, pangako niya yan, sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Eh, yung turo nila na total apostasy, wala sa Biblia yun. Hindi, pero ang paliwanag nila dyan, aral lang yan eh. Nung pagkamatay ng mga apostol, ang natira na lang aral lang. Ay, yung hindi. mga turo na lang. Walang ganon. Nagpatuloy ang iglesia. Alamin mo, tinan mo ha, atin lang i-search yung patungkol sa hindi ba nakarating ang iglesia sa bro? Sa Antioquia. Nakarating, di ba? Ngayon ka ba nakarating yung iglesia sa Antioquia o hindi? Hindi ko pa nakuan. Ngayon ko pa lang sige. nung mga debate mo sa kwan. Ito. Naririnig ko yung debate mo sa ano ba yung isang debate mo? Yung kay Soriano. Yung kwan ni Soriano. Yun yung narinig ko. Pero ito lang, tanong ko na lang bro. Ito bro, babasahin ko bro ha. Tinan mo bro. Hindi, saglit lang. Ito na lang tanong ko bro. Sige. Bro, tanong ko na lang ito. Na may nagkaroon na ba ng debate na tungkol sa apostasy? Yung pagtalikod? Wala. INC sa Catholic? Wala. Bakit hindi nagkaroon na? Nagpadala ng liham si Brother Paul Alima, isang converted pastor from Saksi ni Jehovah hanggang Katoliko. Nagpadala siya ng liham sa sentral na kanyang iniimbitahan itong si Jose Ventilacion yata yung nandun sa letter. Jose Ventilacion na itapik nila ang total apostasy. Hanggang ngayon, walang response ang sentral. Sige, ito bro. Pagka nagkaroon ng time, pag pumunta kasi hindi pa naman ako totally, wala pang, kasi pagka hindi ka na nakupan, ititiwalag ka eh. Kumbaga babasahan ka na, tiwalag ka na. Hindi pa naman ako totally na tiniwalag. Pagka once na okay lang po ba pag once na may pumunta dito na ministro, sigurado ako ministro pupunta dito eh. Pag pumunta dito yung ministro, okay lang po ba na tatawagan ko kayo para makipag-diskusyon? Okay lang po ba? Tungkol sa apostasy. Walang problema yun, sige. Walang problema yun. Sige po. Bro, ganun na lang. Bro, ilang taon ka sa INC? Paano ako bro? 8 years na bro. 8 years. Sa loob ng 8 taon, may binigay ba sila sa yung talata na total apostasy? Hindi, kasi yung sa doktrina kasi namin, kaya kasi ako, kasi nung wala pa ako sa ANC, naghagilap ako nung nalaman ko na sinabi nila yung rebulto, sumasamba sa rebulto. Hindi mo na bro. Hindi mo na bro. Ang tanong ko is, sa loob ng 8 taon, meron ba silang talatang ibinigay sa iyo nang ibig sabihin ay total apostasy, na talikod ang buong iglesia? Anong talata yun? Ang talata natalikod yun?
Ano talata yung buong iglesia na talikod? Hindi. Ang binasa kasi nila, ang pagtalikod kasi unang-una sa pare, damit lupa. Hindi, Tapos hindi yung bro, pangalawa, hindi yan bro. Hindi yan bro. Ang yung talagang natalikod ang buong iglesia sa pananampalataya. Saan nabasa talata hindi, yun? isa, wala silang binigay na gano'n. Oh, Isa tama, lang yung wala. ganito. Kasi syempre, hindi, kasi ganito bro, kami, di ba, wala tayong, bilang Katoliko, makinig ka bro bilang Katoliko, wala tayong doktrina, di ba? Kami, sa totoo lang amin ko sa'yo, kami mga Katoliko, wala tayong doktrina na pinapalabas, wala tayong, kumbaga parang nagtuturo. Kasi sa totoo lang kasi, kumbaga, maganda ito, katulad nito, nung napansin ko dito sa, hindi kita maririnig bro. Sige bro, go ahead bro. Nakikinig ako. Ito bro. Pagka nung sa kwan pa ako bro, hindi pa ako Iglesia ni Cristo, hinahanap ko kung ano talaga yung totoong reliyon. Ako talaga nagagilap. Kasi nung pumasok ako sa born again, sumama ako sa born again, sumama ako sa tawag nito, ano ba isa nito? Yung saksi ni Jehovah. Kumbaga parang hindi ako nakakit. Eto ngayon, yung itong Iglesia ni Cristo. Doon ako parang, kasi halos lahat, yung doktrina, pag dinodoktrinahan ka, kumbaga parang araw-araw yun eh. Doon mo maririnig, sabi, eto, bakit ka sumasamba sa rebulto? Bakit ka sumasamba sa ralawan? Pinagbawal yan. Yun yung isa-isa. Tapos, etong katuparan sa pagtalikod ng iglesia nung unang iglesia, yung pare, bawal mag-aasawa. Tapos sa pagsamba ng rebulto, may mga tawag nito ikasyam. Tapos yung sabi nila Bro, na kapatid, pag bro, about yan sa pahayag ng mga INC, no? Malinaw ang sagot ni Brother Jando, bro. Ewan ko lang kung pinaniniwalaan mo yon, no? So, tanong ko sa iyo ito, bro, no? Kasi parang may paniniwala ka sa teorya ng pagtalikod, no? Itong apostasiya na ang iglesia ay natalikod, no? Parang pinaniniwalaan mo. Question ko sa iyo, bro. Hindi po. Maaari, Hindi po. hindi, makinig ka. Question ko, maaari bang tumalikod ang isang iglesia na sasamahan ng Panginoong Jesucristo hanggang katapusan? Maaari o hindi maaari? Hindi, ito ngayon, medyo malinaw sa akin ngayon. Hindi. Bro, Pero wag ka munang sagutin muna yung tanong para matapos yung pagtalikod na yan. Maaari bang sige, tumalikod ang iglesia sige. na sasamahan ng Panginoon hanggang sa katapusan? Maaari o hindi maaari? Hindi. Question number 2. Ang iglesia ba na kanyang itinatag, pinangakuan ba niya na sasamahan hanggang katapusan o hindi? Walang sinabi. Ang kwala yun, yung mga hula. Ay, kung may mabasa tayo na may pangako siya na sasamahan niya hanggang katapusan. Hindi, yung ibig ko sabihin yung tanong mo hindi malinaw yung pangalawa. Hindi pala okay. Pangalawa, in-affirm mo sa unang tanong ko na hindi maaari tumalikod ang iglesia ng Panginoon dahil pinangakuan niya ito na sasamahan hanggang katapusan. Tama? Tama. So, may mababasa ba tayo sa Bible na pinangakuan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia na sasamahan hanggang katapusan? Meron. Nakuha ko rin. Yung kay Kabornok. Nabasa Kung meron ko rin. pala, Sinubaybayan ko rin. kanino ka maniniwala? Sa tao na nagsasabi may tumalikod ang iglesia o sa sinabi ng Biblia na in-affirm mo hindi pwedeng tumalikod ang iglesia kasi pinangakuan ni Kristo na sasamahan hanggang katapusan? Kanino ka maniniwala ngayon? Hindi, sa akin, okay na sa akin. Kumbaga parang yung sa pamilya ko na lang. Kasi what I mean, ang gusto ko kasi kaganina ka pa pinapaliwanagan ni Brother Jando, parang umiiwas ka kasi doon sa sagot ni Brother Jando. So ngayon, Hindi, bro, hindi ako umiiwas, bro. Hindi ako umiiwas. Pero sige, tatanungin mo na kita. Nag-text. Sige. Pinapaniwalaan mo pa ba yung sinasabi nilang pagtalikod sa iglesia o hindi na? Hindi na. Kaya nga nagsimba na ako nung linggo eh. Kasi nung tinanong ko, nag-chat ako sa WhatsApp sa punto por punto sabi nila tatanungin ko, 'di ba?
tinanong ko pa nga kung saan kapilya, saan iglesia kasi So simbahan ano ang may maliit na malaki. pinakapunto mo about dun sa aral ng Iglesia ni Cristo na about pagtalikod? Bakit inulit-ulit mo pa? Hindi kasi nga itong pamilya ko, paano ko makukumbinsin ito ngayon? Kasi Pati pamilya mo na ano na rin sa Iglesia ni Cristo. Oo. Kasi yung asawa ko, kumbaga parang, ako lahat narinig ko kasi yung una, sa Sign of the Cross narinig ko na yun sa debate. At saka sa Revolto narinig ko na rin yan kay Father Darwin. O di tanungin mo siya, tanungin mo ang asawa mo. Bro, tanungin mo asawa mo, kanino ba tayo dapat maniwala? Sa mga ministro ni Manalo o sa wika ng Panginoong Jesucristo? Tanungin mo una sa kanya yan. Mahirap nga doon na naniwala. Baga parang doon na na-concentrate lahat. Kung ganyan na bro, kung ganyan niya, wala ka nang magagawa dyan kundi ipanalangin sila. Yun na lang ang pinaka-powerful weapon mo bro. Kung hindi na marunong makinig yan, wala ka nang magagawa dyan. So ang gawin mo, ilapit mo sa Holy Spirit. Kasi ang nagko-convert talaga ng tao bro, ang Holy Spirit. No? Ang aral ng simbahan, magpo-propose tayo ng ating pananampalataya pero hindi natin pwedeng i-impose. Kasi ang nagko-convert talaga ng tao, ang Holy Spirit. So i-pray mo sa Holy Spirit palagi sa pamamagitan ng rosary no, sa tulong ni Mother Mary na hipuin ang puso ng asawa mo na makita yung liwanag. Kasi ikaw na rin mismo nagsabi na hirap paliwanagan, so wala na tayong magagawa dyan kundi ipanalangin na lang talaga bro. Tsaka mas maganda Bro, dyan, may- Ruben, mas maganda talaga dyan, mag-aral ka sa doktrina, mag-aral kung paano sagutin para in kaso na magkaroon kayo ng talakayan sa bahay nyo, at least meron kang maisagot at makita nila na matibay yung Yun nga, argumento mo. Yun nga ang tanong ko may aklat po ba tayong makuan? Anong aklat po ba na yung doktrina talaga ng Catholic na magpapatunay yung totoo? Kami May tayo, aklat dito si ano, Katoliko. may Tagalog, ano ba gusto mo? Tagalog or English? Tagalog syempre para maintindihan natin. Tagalog, bumili ka dyan, meron sa Shopee, bumili ka, meron dyan yung kay ano, yung, sino ba yung, ano, sa radyo na, ano? Marco Hindi, Evangelista. yung ibig sabihin, O si ibig sabihin yung Evangelista? doktrina talaga ng Katoliko. Kaya nga, Dapat yung sino yung Bro Angel? Marco Evangelista. Si Marco Evangelista, bumili ka sa libro niya, Tagalog yon about yun sa apologetics, then yung ano yun, meron na hanapin ko dito Tanungin din natin siya bro kasi mukhang hindi kompleto yung pagbabalik niya. So bro, nag-confess ka na ba? Kasi tumalikod ka eh. Apostasy yun. So, Hindi, ang sabi po kasi sa akin ni Father Pobre, sabi niya kasi sa akin, magsimba ka lang muna magsimba. Kasi po, tinanong ko kasi siya, no, hindi ba yung nag-chat ako sa punto por punto, ang sabi kasi sa akin, tanungin ko yung priest. Ngayon, pumunta ako nung linggo pumunta ako sa wala pang mga tao doon. Kinausap ko yung father doon, si Father Pobre, sabi sa akin, magsimba ka na lang muna magsimba kasi baka may galit ka sa pari kaya ka tumalikod. Sabi ko, hindi naman ako na totally na kaya ako kasi wala akong kalam-alam kasi kumbaga ang pagkakalam ko kasi sumasamba kami sa Rebulto, sumamba kami sa Diyos-Diyosan. Yun yung pagkakaalam ko kaya natangay ako sa Iglesia ni Cristo. aralin mo maigi yung sa akin, ito bro. Bro, ipapakita ko yung libro na bibilin mo kung gusto mo Tagalog. Ito. Yan. Okay lang bro, pa-chat na lang bro kasi sa akuan ko bro, sa number ko kasi minsan Hindi naman tayo friends para mabibilan ko na lang. Bro, Bro Junri, Bro Jando na lang. Bro Junri, i-chat mo sa akin Bro Junri at okay, forward sa kanya. Sige. Sige, concern para kasi ganun. natin. Para Bro, kasi may yung sambayan ko para may tuturo ko sa kanila kasi kumbaga parang yung nangyari kasi sa akin parang wala kaming kaalaman, ignorant kami sa Katoliko. bro, sandali lang, no? Mahalaga kasi yung sasabihin ko sa'yo.
Hello? Oo. Sige po, sige po. Oo, importante kasi itong sasabihin ko, bro, kasi dapat si father, pinag-confess ka muna. Tapos ang problema kasi Hindi, rito, bro, ganito, no? Sandali, makinig ka muna. Ganito ang turo sige, kasi sige po, ng sige po. simbahan. Oo, ganito yan, na. Ang turo ng simbahan kasi, kapatid, lalo na ikaw ay pumunta ka ron, sigurado nagpabautismo ka, that's apostasy. Pag sinabi mo Opo apostasy, po. kapatid, that's a mortal sin. Ngayon, napakarami na noon na papunta ng heresy, heretic na, kasi iba-iba na yung turo. Tapos nilapastangan mo, siyempre, sa isip mo, mali na yung wala na, schism na rin yun dahil ayaw mo na sa Pope. Ang daming mortal sin na nangyari. Ngayon, ang nangyari Opo sa'yo, po. pinagsimba ka, nag-communion ka? Hindi po, kasi hindi po ako, tinanong ko po sabi ko, ibig sabihin communion. Dati po, pero yung Hindi, tinanong hindi. ko po sa Ito kanya, ngayong nung bumalik, ngayong bumalik ka po, nagsubo ka po, na banal na hostya? Hindi. ostya, hindi po, kasi hindi po ako pinakuha ng ostya. Okay, very good. Ganito, ang sinabi ni Father, magsimba ka lang muna, huwag kang magsusubo ng hostya, dadagdag ang mortal sin. Hindi po, So, hindi po. yun ang, yes, Opo, yun ang punto sinasabi ko po niya. kasi. Okay, dati kang binyagang Katoliko para ma-confirm, talagang masigurado kang pwede ka kasi hindi yan makukumpleto ang pagsisimba mo kung walang banal na hostya, kapatid, no? Napakalaga niyan. Sinabi ni Jesus, ang hindi kumain na aking tinapay, hindi magkakaroon ng buhay. Napakalaga sa kaligtasan ng banal na hostya, pero hindi ka pwede, hindi ka karapat-dapat dahil hindi ka pa nag-confess. So, ang may advice Opo. namin, bago ka yan nga yung pag-aralan mo muna, pero yung para makumpleto ang pagbalik mo, kapatid, kailangan mo magkonfisal. Sabi mo, tumalikod ka, at pagkatapos lahat ng kasalanan mo na maisip mo sa isip, salita, sa gawa, at sa pagkukulang mo, plus yung apostasya mo, pagtalikod mo, isama mo muna sa confession, kapatid. Pagkatapos nun, pag nagsimba ka na, pwede ka na mag-communion. Kasi kasalukuyan, hindi pa kumpleto ang pagsamba mo dahil hindi ka Hindi, makakatanggap. dati po. Naka-communion na po ako dati. Ngayon, hindi ka nag-confess, nag-communion ka. Opo, dati po, nung Yun. katoliko pa po ako, nag-communion na po ako. No. Ngayon yung pagbalik mo. Ang proseso po, Ibig sabihin, mag-confess. bakit po, nung tinanong ko po yung sa kay Father Pobre po, ang sabi lang po sa akin, magkuhan ka muna, simba ka muna ng magsimba. Tapos tinanong ko kung hanggang ilang sabi niya mga 3 beses. Sabi Okay. niya magsimba ka Nag-communion ng ka, 3 hindi. beses. Nang-communion ka, hindi. Hindi pa po, wala pa pong sinabi. Basta ang sabi lang po sa akin, magsimba ka na lang po ng magsimba. Yun lang po ang Sige. sabi So, sa akin. kung nakapagsimba ka na, huwag ka mag-communion. Ngayon, confession na lang, kapatid. Buuin mo muna para sa susunod na simba mo, makapag-communion ka na. Yun lang po ibig ko sabihin na may advice. So, mag-confess ka na, tapos para makumpleto yung pagsimba mo. No po. Tapos yun nga, pag-aralan mo, punto por punto, nandito rin po yung mga topic dyan. Lahat ng gusto mong i-topic, i-search mo. Halimbawa, debate tungkol sa ganito. So, doon sa debate na yun, makikita mo yung mga sagot nandun. Pwera pa sa mga libro. So, yun po yung para mapaliwanagan mo pamilya mo. Isa yun sa mga dapat mauna kang matuto ka muna bago mo sila aralan. Yun po, kapatid, no, sana Opo, go to confession. Opo. sige po. Ang kung ko lang po, kung pwede po, yung mga doktrina ng Katoliko, makuha ko po kung para mapag-aralan ko at maituro ko sa pamilya ko. Kasi lahat naman yan nasa Biblia eh. Nakikita ko naman yung debate ni Father Darwin at saka ni Bro Jando. Kasi nung una kasi, ang sabi ko, subukan ko muna sa Seventh-day Adventist kasi nung narinig ko si Raymond Cada, ay sabi ko nung napanood ko yung punto por punto, si Bro Jando galing para Seventh-day Adventist. Kaya, sabi ko ba't lumipat? Galing Seventh-day Adventist tapos naging faith dependent ng Katoliko. Nakaganda na lang po. Bro? Bro. Okay. Okay na ba yun? Okay na ba yun, bro, Ruben?
Sige, sige po. Basta ka lang po, pa-chat na lang po sa akin kung ano yung mga Hello, bro. aklat Bro. na pang-doktrina, bro. Diyan daw. Yes, Brother Aljan?